Hello guys! Welcome back to my channel nga pala. So if you're just new here, so please don't forget to subscribe, paki-like and share na din po. And then may bago po akong channel, Pinay Teacher in Myanmar. So please paki-subscribe na din po. So today, may isi-share ako sa inyo na may 6 na suspect or arestado sila dahil nanghingi umano ito ng pera na kapalit ng ng posisyon sa BARMM Parliament, no? So let's watch this one kung ano pong balitang ito. Habang kumakain sa isang hotel sa Maynila, walang kamalay-malay ang grupong yan na target na pala sila ng entrapment operation ng NBI. NBI po kami, ma'am, ha? Ma'am, Sama na lang po na maayos. ito po, nasa bagyo po. Pakibuklat, ma'am, ha? nasa bagyo po yan. Yan po. Kukunin lang Pakita mo yung namin. money. Ito po, first money po yan. 6 ang inaresto kabilang ang nagpakilalang incoming Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ikinasang operasyon matapos silang ireklamo ni dating Maguindanao Governor Toto Mangudadatu na kasama rin nilang kumakain. Ayon kay Mangudadatu, inalok siya ng mga sospek ng pwesto para mapabilang sa Bangsamoro Parliament Officer sa halagang 15 million pesos. Kinontak daw siya ng dati niyang ahente sa lupa na si alias Rita na isa rin sa mga naaresto, pero nagduda siya. Bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw. Sabi niya si First Lady, mga ano ni First Lady dito. Tsaka mismo si BBM ang magkakandak ng oath, pati si ES. And they will be there during your oath. Pero giit ni alias Rita na tumayong middleman. Tinawagan lang din siya ng kanyang dating kliyente na si alias Alex na naaresto rin. Inakala raw niyang lehitimo ang mga katransaksyon niya lalo't hindi nang hingi ng paunang bayad. Binigyan niya ako ng information na meron siyang long-time friend na from Manila na magra-run ng counselor. Tapos may offer na position for the parliament na open 6 slots. Hindi naman ako pwedeng magpaka-hipokrita. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng komisyon. Depensa naman ni alias Alex na utusan lang din siya. Bukod daw sa makukuhang komisyon kapag nakahanap sila ng kliyente, pinangakuan din siya ng posisyon sa gabinete. Kung sakali daw hindi ako manalo as counselor, merong position sa akin. Okay? And at the same time, may commission and budget ko for projects, which is habol ko. Matapos makipag-ugnayan ng NBI sa Malacanang, napag-alamang walang ganitong utos ang palasyo. Hindi nga sila kilala doon and we have already secured certification that they are not connected in any way sa Malacanang, sa palasyo. Nahaharap ang 6 na sospek sa mga reklamong syndicated staffa at usurpation of authority. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio. So ayun nga po, no? So mas mabuti pa na maghanap tayo ng marangal na trabaho kesa naman magbabagong taon tayo doon sa bilangguan, no? So may ano talaga sila, no? Parang lakas ng loob kasi yung tao na gusto nilang i-scam is ano na, 'di ba, sa gobyerno. Parang andyan na sa gobyerno at kilalang tao na si Mangudadatu. Then tapos gusto pa nilang perahan, no? So just imagine kung grabe yung ano nila, yung parang gustong-gusto talaga nila, no? Kahit na alam nila na ang taong to ay maimpluwensya, no? So di ko talaga maisip na bakit may mga tao na ganito, no? So ayun, good luck sa inyo, no? So mas mabuti pa, sabi ko nga, maghanap na lang ng trabaho na marangal. Huwag yung instant na millionaire ka tapos doon ka sa bilangguan, no? So yun lang po. I hope that you learn from this video and see you next time po for my incoming videos na i-share ko po sa inyo.